Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, sa video na ito, may bagong bonsai specimen naman po tayo. Ang name niya ay Cercis chinensis or Cercis chinensis. And in Japanese, Hanazuo. So, iripat na natin to. So okay guys, again, iriripat po natin to, then ititrim natin at lalagyan natin ng konting wiring. So, ganito po ang itsura na gusto kong gawin sa kanya. So kung makikita niyo po dito, meron po siyang natural form, yung ugat niya nag-split, and gagamitin po natin yung pictures na yan para mas mapaganda ang itsura niya. So, actually, meron akong isang iniisip kanina na instead of cutting this branch right here, itong malaking to, lagyan ko sana ng wiring or tali, then yuhubog ko siya ng ganyan, parang naka-arch, tapos iriripat ko siya ng katagilid na ganyan. So, para magkakaroon siya ng magandang curve. Kasi, kung nakita nyo sa picture niya, na pag namulaklak po itong puno na ito, or halaman na ito, dito po sa main trunk niya lumalabas yung mga bulaklak at sa mga sanga. So, binabalot po siya ng bulaklak, kaya ang ganda po ng itsura. So, yun po yung iniisip ko na isa, na iwawiringan ko na lang ng ganyan. Kaya lang, mabilis kasi siyang lumago. Kung papaugatan ko naman to, kasi again, nanghihinayang ako kasi nga laki na. Medyo aabutin ako ng ilang buwan bago ko maiayos ang bonsai na to. So, now, nag-decide na lang ako na tanggalin na lang itong malaki nito. Ikat ko siya sa part nito, kung saan nag-split itong mga sanga. And ganito magiging itsura niya. Bali mawawala itong malaki na to. Yun na lang po may iwan yan. So meron pa rin siyang konting curve, pero may iwan na lang itong tatlong sanga na maliliit. So ito na lang ako pupunta ngayon. So bago ko siya iripat, kailangan ko na munang tanggalin to. So again, nangihinayang ako, gusto ko siyang paugatan. Kaya lang, masyadong matagal ang proseso. Papaugatan ko siya. So putulin na lang natin. Hay! Nakapanghinayang. Meron pa sana siyang seeds, oh. Oh well, putol na. So now, dahil since na nagustuhan ko yung curve niya kanina, itong isang sanga na to, talagyan natin ng wiring para magkaroon siya ng curve na ganyan. So, gamitin natin yung stainless wire. Ito, mag-recycle tayo ng wire. So, tigil tayo doon. Masyadong matigas yung stainless wire, so balik tayo dito sa green wire.
So dahil medyo malambot tong balat ng specimen natin, medyo luluwagan lang natin yung pagkakabalot ng wire. So hindi natin masyadong iyayakap. So medyo loose yung pagkakakapit natin ng wire sa kanya. Okay. Sabihin natin dyan. So again, bend lang natin ng konti. So, lagyan din natin ng wire itong dalawang to. Dariles. Pan-pack. Alam nyo ba na in one point in time, English yun, sa palabas na Home Along the Riles ay lumabas po ako doon sa eksena na yun or sa palabas na yun. Now you know. Hindi po ako artista, hindi rin po ako ano ba to? Talent or yung extra. Sa engineering po kasi ako dati ng ABS and audio man ako, or sa panahon na yon assistant audio man pa lang po. So, I think tanggalin ko ito isang to. Hindi ko kailangan to. Tanggalin din natin yung isang to. Okay, so I think yun na pang final na itsura natin. Natanggal ko lang yung mga patay na sanga.
So now, lipat na po tayo. And gamitin natin ang paso na ito. Bilog. Pero bago natin ipatihan ko tayo ng wire. Kasi most likely gagalaw siya. So, lagyan natin ng wire para hindi siya gumalaw. Yan. And since may butas na malaki dun sa ilalim, lalagyan po natin ng bato or takip yun para po hindi naman malaglag yung mga lupa. So, gamitin natin to. First, akadama. So again, ito po akadama or buga, ginagamit po sa bonsai. Una, para hindi po tumining yung tubig sa ilalim at nakakatulong po siya sa airflow kasi mayroon pong gap yung mga buga. So, doon po dadaan yung mga hangin or ang hangin. Now, tanggalin natin to mula sa ikakalagay niya. So, yan again. Nabili ko po ito sa Joyful Honda. Sa halagang 1,097 yen. Kulang-kulang 200 yen. So, tapos na. Hindi po. Siyempre, babawasan natin yung lupa niyan. Yun naman. Yun. So, medyo makapal na pala yung lumang ugat niya. Sensya na, biglang lumakas yung boss ko kasi sinabihan ako ni Ma'am Buena na pag nagbablog, laksan ng konti ang boses. Hindi niya daw kasi ako masyado marinig pag nagsasalita. Sorry po, yan po, lalakasan na po. Kaya dito po kasi sa Japan, bawal mag-ingay. Mapagkamalan akong nagwawala. So, yan, marami siyang malalaking ugat. So, iti-trim natin yun. Titingnan ko lang kung okay na ba yung height. Okay, so buwasan natin yung ugat sa ilalim, yung malalaki. So sana hindi siya magtampo at wag sanang mamatay dahil kinat natin yung mga malalaking ugat niya. Meron pa rin naman naiwan na maliliit na ugat, kaya nga lang again nakat natin yung mga main na ugat, yung malalaki. So, buwasan ko lang yung topsoil niya.
So since wala namang tamang position to, or hindi papansin dahil bilog yung paso natin, okay lang kahit saan mo ipwesto yung halaman. Okay, there. So nakasecure na po yung halaman natin, hindi na po gagalaw yan. Ilalagyan natin ng wire. Sorry, humina naman ang boses ko. Pasensya na po. Okay, now lagyan natin ng konting lupa. So make sure lang na malagyan natin yung mga space sa side. Kunin lang natin ang lupa. Okay, kaya tayo dyan. Buwasan lang natin ng konti yung lupa na nilagay natin kasi hindi natin kailangan na sobrang dami ng lupa sa ibabaw niya. That's it. Tapos na. So guys, yan na po ang bonsai natin. Again, sayang naman to pero tatapon na po natin. Hindi na po natin kailangan. So there, isang nag-trimming po tayo at wiring po ng bonsai natin. So yan po. Sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binagi ko sa inyo. Ang pag-trim po at pag-wiring po ng bago natin bonsai. So keep you hype. So I'll keep you updated po sa magiging itsura po nito. And again, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga loyal supporters natin dyan, silent viewers, at mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong suporta at wag po sana kayo magsasawa na patuloy na mag-view po ng mga ina-upload po natin. Again, maraming salamat po. And kung magagawa niyo naman po, paki-like naman po ang video na ito, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po. Malaking tulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lahat palagi.